Dalawang Chinese vessel ang namataan sa gitna ng mga aktibidad sa dagat ng mga barko ng Pilipinas at India. Ilang araw din binantayan ng Philippine Coast Guard ang isang research vessel ng China na posible umanong nagbagsak ng underwater drones. Saksi, si Chino Gaston. Ilang araw minonitor ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel sa bandang Santa Ana, Cagayan. June 7 pa kasi ito pumasok sa Exclusive Economic Zone. Bagaman lumabas na ito kahapon, na alarma ang Philippine Coast Guard dahil dagdag lang ito sa mga research ship ng China na pumasok sa EEZ. Ayon sa Coast Guard, hindi simpleng pagdaan lang ang ginagawa ng mga ito. Malayo sa West Philippine Sea at nasa kabila ng bansa ang nasabing barko, bagaman malapit sa Taiwan na inaangkin din ng China. Quite interesting is yung irregular speed niya. Sometimes it will increase speed and then eventually bumabagal. It's a bit suspicious kung bakit it took long for the Chinese research vessel na more than 48 hours siya bago tawirin. Nagpalipad ang PCG ng eroplano at challenge ang naturang research vessel pero hindi ito sumagot. Sa ilalim ng doktrina ng Freedom of Navigation, pinahihintulutan ang pagdaan ng mga dayuhang barko sa EEZ ng isang bansa pero bawal ito magpatrolya, mangisda o magsagawa ng research o scientific studies. Kabilang sa posibilidad ayon sa PCG ang pagbagsak ng underwater drones. That is a possibility. Pwede niyang ibinagsak ito nung dumaan siya and then eventually nung bumalik ay ni-retrieve niya naman yung mga drones na binagsak niya. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol sa mga hinalang ito. Samantala, dalawang Jiangkai-class frigate ng Chinese Navy ang na-detect ng Philippine Air Force Patrol Aircraft sa dulo ng EEZ ng Pilipinas kung saan nagtagpo ang mga barko ng Pilipinas at India kahapon. Ilang beses nag-radio challenge ang BRP Jose Rizal pero hindi nila sumagot ang mga Chinese. Nagpalipad din ang Indian Navy ng helicopter para magsagawa ng aerial survey sa karagatan sa palibot ng mga barko ng India at Pilipinas. Throughout that 2 days, sir, they were along with us, but they are relatively far from us and we have been monitoring them. Tayo yung nagmo-monitor sa kanila, sir, actually, sir. Hindi sila, not the other way around na tayo yung sinashadow nila. We are inside the exclusive economic zone of the Philippines. Hanggang kanina ay patuloy na nagmasid ang Chinese warships habang nagsasagawa ng replenishment at sea exercises ang mga barko ng India at Pilipinas. Dito, sinanay ang palitan ng supply ng mga crew ng dalawang barko gamit ang isang lubid habang naglalayag. Ang malapitang pagdikit ng INS Shakti ng Indian Navy at ng BRP Jose Rizal ng Philippine Navy ay bahagi lamang ng pagsasanay tungo sa panahong pwede nang mag-refuel ang mga barko ng Philippine Navy mula sa mga kalyadong bansa kahit nasa gitna pa ng karagatan. Kagaya ng Pilipinas, may territorial dispute din ng India sa China bagaman sa kanilang border area sa kalupaan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Isang lalaking ng atake umano gamit ng isang kutsilyo ang patay matapos barilin ng rumespondeng pulis. Saksi, si June Veneracion. Hapon ng August 1, nang rumesponde ang mga pulis sa tawag sa 911 sa Pavia, Iloilo dahil sa lalaking armado ng kutsilyo at nang atake raw sa kanyang kapatid. Pagdating ng mga rumesponding pulis, tumakbo papalapit sa kanila ang inireklamong lalaki. Bit-bit ang isang kutsilyo. Mabilis na kinuha ng pulis ang kanyang baril at saka pinutukan ng lalaki. Dead on arrival siya sa ospital. Ayon sa PNP chief, pinaiimbestigahan na nila ang insidente. May mga nagtatanong, bakit kutsilyo lang ang gamit at ba't binaril ng ating pulis? Ito po ay under review. Tanggap po natin yan. Ang ating tinitingnan ay may regularity ang ating pulis. Sabi ni Torre, suportado ng PNP ang pulis sa kanyang nagawa para depensahan ng sarili. Pero may mga pinag-aaralan na raw na paraan ng PNP para maiwasan na maulit ang kaparehong insidente. Many options on the non-lethal weapons. Meron din baton, may baton na plastic na may pepper spray, meron kaming taser na tinitingnan. So it's just a matter of studying it at i-procure natin at titingnan namin kung ano ang applicable sa atin. Bagamat kasama ang martial arts sa basic training para sa mga pulis, pinag-aaralan ng PNP ang pagpapalakas sa kaalaman sa self-defense para maiwasan na may magbuwis pa ng buhay. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Bukod sa panibagong hininalang buto ng tao, may mga nakuhang damit, sapatos at tsinelas mula sa Taal Lake. Ayon po yan sa PNP.
At ang kampo naman ni Atong Ang nanawagan sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero na huwag bastang magtiwala kay Julie Dondon Patidongan. Saksi, si Ian Crew. Depektibo, self-serving at walang katibayan. Kanyang tinawag ng abogado ni Atong Ang mga pahayag ni Julie Dondon Patidongan na nagturo kay Ang bilang mastermind sa kaso ng missing sabongeros. Git ng abogado ni Ang, inosente ang kanyang kliyente sa patong-patong na reklamo ng mga kaanak ng mga sabongero. Kabilang na riyan ang multiple murder, serious illegal detention and enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice at paglabag sa international humanitarian law. Hinikayat ng kampo ni Ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero na suriing mabuti ang mga pahayag ni Patidongan at timing nito. 15 taon daw na empleyado sa organisasyon ni Ang si Patidongan na pinalabas daw na siya ang pangunahing tauhan at utusan ni Ang. Tinawag niyang master manipulator si Patidongan. Ginamit umano ni Patidongan ang posisyon nito para mag-operate ng kanyang criminal network ng illegal na sugal, kidnapping, pangingikil at intimidasyon. Gamit ang mga resources ng grupo nang hindi nalalaman ng kanyang mga boss. At dahil nanganganib na ma-expose matapos sangkot sa pagkawala ng isang kakumpetensya sa sabong noong nakaraang taon, itinuro nito ngayon ang kanyang mga boss bilang mastermind para makaiwas sa pananagutan. Welcome naman daw sa kampo ni Ang paghahain sa kanya ng mga reklamo na pagkakataon daw para masagot ang mga paratang. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuhang panig ni Patidongan ukol sa pahayag ng abogado ni Ang. Sa ngayon, sinabi na ni Prosecutor General Richard Fadulion na ini-evaluate na ng DOJ ang mga kaso para malaman kung sapat ba ang mga ebidensya para mayakyat ito sa isang preliminary investigation o PI. Samantala, 70 araw na preventive suspension ang ipinataw ng National Police Commission o NAPOLCOM sa 12 aktibong pulis na may kinalaman umano sa paglaho ng mga sabongeros. Hindi po penalty ang preventive suspension. Ito po ay isang tool ng National Police Commission to ensure the safety of witnesses, the integrity of the investigation. Isinangkot sila sa pagkawala ng mga sabongero sa sinumpaang salaysay ng kanilang mga kaanak at ni Patidongan. Sinisikap ang makuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga pulis gayon din sa pamamagitan ng kanilang abogado. Wala pa rin inilalabas sa reaksyon dito ang Department of Justice. May panibagong mga na-recover na hinihinalang buto ng tao mula sa Taal Lake nitong Sabado ayon sa PNP. Kasamang nakuha ang ilang damit at gamit tulad ng mga sapatos at tsinelas. Baka ma-recall po nila yung mga kaanak po nila na mga napaulat na nawala at maaalala po nila na ito yung mga naaalala nila na mga suot na damit, may sombrero, mayroong pang hoodie, tsinelas. So makipag-ugnayan po sila sa pinakamalapit po na police station para maipakita po. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Ilang araw bagong August 9 deadline, naghain na naapela ang Kamara sa Korte Suprema. Kaugnay po ito sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema kaninang hapon, hinihiling nitong baligtarin ng kataas-taasang hukuman ang desisyong labag sa konstitusyon ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinababasura rin ang mga petisyon kontra impeachment. Ang Office of the Solicitor General ang tumatayong abogado ng Kamara. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Pagdidiin pa ni Speaker Martin Romualdez, malinaw sa konstitusyon na ang Kamara ang eksklusibong may kapangyarihang mag-initiate ng impeachment. Nanindigan ng Kamara na sinunod lang nito ang konstitusyon at ang mga nagdaang desisyon ng Korte Suprema sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa mosyon na iisang impeachment lang ang initiated laban sa bise at hindi apat. On February 5,
2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Iginiit din ng Kamara na walang nakasaad sa konstitusyon na kailangang pasagutin ng Kamara si Vice President Duterte bago i-transmit ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa impeachment trial, anya, dapat sagutin ng bise ang mga alegasyon tulad sa mga nakaraang impeachment. In all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Ayon sa Speaker, impeachable officials din ang mga mahistrado ng Korte Suprema at nang nagpataw ang mga ito ng bagong patakaran sa impeachment ni Vice President Duterte, tila naglagay rin ang Korte ng kondisyon para protektahan ang sarili nila. It puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. Nilinaw ng Speaker na hindi layo ng Kamara na pangibabawan ng Korte Suprema, kundi para lang maprotektahan ang proseso sa accountability. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. Maging ang Philippine Constitution Association, hiniling sa Korte Suprema na i-review ang facts o impormasyong pinagbasehan nito ng desisyon. Ayon sa grupo, sinubukan ng Korte Suprema na alamin ang facts sa kaso, gayong ang trabaho nito ay i-interpret ang batas. Nangangamba rin ang PhilConsa sa 7 bagong patakarang ipinataw ng Korte Suprema sa Kamara sa impeachment na labag daw sa konstitusyon. Nirerespeto naman ng mga abogado ni VP Duterte ang mga panawagang ito, maging ang paghahain ng MR ng Kamara. Maghahain daw sila ng kanilang komento ukol dito sa tamang panahon. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nasa India na si Pangulong Bongbong Marcos para sa 5 araw na state visit at kabilang sa ginawa niya sa unang araw ang pakikipagpulong sa Filipino community. At mula sa India, saksila si Salima Refra. Salima? Pia, namaste o magandang gabi dyan sa inyo sa Pilipinas. Alas 8 na ng gabi dito nga sa New Delhi sa India kung saan katatapos-tapos lamang ng pakikipagkita ng Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community dito sa New Delhi. Halos buong gabinete ang bitbit ng Pangulo sa pagharap sa ating mga kababayan. Ayon sa Pangulo, patunay raw ang bilang na ito kung gaano kahalaga para sa Pilipinas ang state visit na ito. Bagamat maliit ang bilang ng mga overseas Filipino workers dito sa India, pinuri ng Pangulo ang mga kabayanihan nila para sa bansa. At dahil karamihan sa mga Pinoy dito ay mga asawa ng mga Indian, sabi ng Pangulo, malinaw na patunay ito sa pagpapahalaga sa pamilya bilang pundasyon ng lipunan. Ibinida rin ng Pangulo ang mga kasunduang papasukin ng Pilipinas sa India sa pakikipagkita bukas sa Presidente at Prime Minister ng bansa. Tulad na lamang sa isang Social Security Agreement na makikinabang ang mga Pinoy dito sa India. Inulat rin ng Pangulo na magkakaroon ng direct flights ang Pilipinas at India. Visa-free na rin ang pagpunta ng mga Indian nationals sa Pilipinas. Ang lahat ng ito tungo raw sa mas pinalakas na tao sa taong ugnayan ng mga Pilipino at Indiano. Narito ang ilang bahagi ng talumpati ng Pangulo. In the coming days, our delegation will be engaging not only the government of Prime Minister Modi, but also India's biggest enterprises. We would like to see them invest more and generate more jobs back home. Pasado alas 2 ng hapon nang dumating sa Palam Air Base dito sa New Delhi ang Pangulo. Sinalubong siya ng Indian Minister of State for External Affairs at iba pang matataas na opisyal ng India bilang panimula sa 5 araw na state visit ng Pangulo. Bago tumulak pa India, binigyang diin ng Pangulo ang ugnayan ngayon ng dalawang bansa sa maritime defense at pagkakapareho ng mga strategic interests.
Sinabi ito ng Pangulo sa huling araw ng Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea. Our geostrategic position as coastal states that border the busiest international trade routes, our steadfastness in upholding international maritime law, and our unwavering commitment to regional peace and cooperation serve as a credible foundation of our active and growing maritime cooperation. Maraming kooperasyon sa pangangalakal, ekonomiya, teknolohiya, kalusugan, agrikultura, turismo at iba pa ang inaasahang masaselyuhan sa state visit na ito. I want this visit to bring concrete benefits to the people, such as more affordable medicine and greater connectivity and food security. Makasaysayan ng state visit na ito sa India ng Pangulong Marcos Jr., lalo't pinagdiriwang ang 75 taong kooperasyon at pagkakaibigan ng Pilipinas at India. Inaasama pagtitibay pa ang ugnayan na yan sa mga kasunduang pipirmahan ng dalawang bansa. It's already the fourth largest economy in the world. It will be a 5 trillion economy estimated around 2027. It's a high technology country. Sabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, pag-uusapan ng Pangulo at ng kanyang gabinete ang rekomendasyon ng Department of Agriculture na itigil muna ang importasyon ng bigas at itaas ang taripa para dito. Pia, ang pagkikipagkita nga sa Filipino community dito sa New Delhi ang unang opisyal na aktibidad ng Pangulo sa kanyang 5 araw na state visit dito sa India. Bukas, magkakaroon ng high-level meetings ang Pangulo kina Indian President Draupadi Murmu at Prime Minister Narendra Modi na susundan naman ng pirmahan ng mga kasunduan ng dalawang bansa. At yan muna ang latest mula nga dito sa New Delhi sa India. Para nga sa GMA Integrated News, ako si Salima Refra ng inyong saksi. Comatose ang isang babae mula sa Cagayan matapos mahulog mula sa sinasakyang Ferris wheel. Disgrasya naman ang inamot ng mga rescuers sa Cotabato matapos maararo ng motorsiklo habang rumeresponde sa isang aksidente. Ating saksihan. Sa gitna ng pagresponde ng mga rescuers sa isang disgrasya sa Kidapawan City, Cotabato, bigla silang inararo ng isa pang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapo ng nakabanggang rider. Nanay, gi-rescue diri niya, nabanggaan na po. Sugatan ng 2 rescuer ng Kidapawan CDRRMO. Nasa kustodiya na ng pulisya ang nakabanggang rider na hindi na nagbigay ng pahayag. Nalaman ng investigator mismo na lasing itong driver nung nakabangga sa mga rescuers kasi amoy na amoy nila yung alak sa bunganga ng nakabangga. Bago ang aksidenteng yan, nire-respondihan ng mga rescuer ang 2 sumemplang sa motorsiklo matapos umanong makabangga ng asong gala. Rescue na gani, nagtambay na dire, rescue na. Nya. Karang nabanggaan na po. Patay ang rider habang nagpapagamot ang angkas niyang babae. Paalala ng mga otoridad. Tali or ikulong nila para hindi naman pagalagala sa daan at makakos ng aksidente. And then, yung mga motorista na umuwi ng lasing, umuwi ng nakainom, as much as possible, sir, iwasan nilang uminom while nagmamaneho. Sa Mandurriao, Iloilo City, huligam ang paghahabula ng mga miyembro umano ng 3 gang. Ayon sa mga otoridad, 22 individual ang sangkot sa rambulan. 19 dito ay mga minor de edad at karamihan sa kanila ay mga estudyante. Na-establish natin nga it was a scheduled gang war or gang fight na ginahambal nila because we were able to extract some informations and conversations from them nga gina-schedule ni contemplated or planned ang tanan nga natabo. Nasaksak sa hita at paa ang isang minor de edad na lalaki. Isa pang minor de edad ang nasugatan din ng mapagkamalang nakisali sa gulo. Nahulikam din sa Haro Plaza ang mga naghahabulang minor de edad. Ang isa sa kanila may hawak pa raw gunting. Ayon sa pulisya, nilapitan at sinita umano ng 17 anyos na si alias Leo ang isang grupo ng kabataan. Pero maya-maya, sinaksak siya ni alias William. Si alias Leo ni gin-confront yan ang mga suspect. Kung sila gid ang nagsumbag sa iya amigo bala. Tigul pila siya dayon ging buno.
ni alias William, kagin pulihan ni siya sang tatlo. Nagpapagaling na si alias Leo na nagtamo ng sugat sa likod. Nahuli naman si alias William at isa pang kasama nito na hindi na nagbigay ng pahayag. Patuloy na hinahanap ang iba pang kasama nila. Nagkaroon naman ng pagpupulong ang mga otoridad para ibalik ang programa para matigil ang mga gang. Comatose naman sa ospital ang isang babae sa Lalo, Cagayan matapos mahulog sa sinasakyang Ferris wheel sa gitna ng kapistahan ng naturang bayan. Batay sa investigasyon, dumungaw ang 18 anyos na babae pagkarating sa tuktok ng Ferris wheel na may taas na 10 talampakan. Dito na siya nahilo at tuluyang nahulog mula sa gondola. Ayon sa pulisya, may arm bar ang upuan ng Ferris wheel pero wala itong seat belt. Ipinahinto na ang operasyon ng Ferris wheel. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Big time oil price hike ang sasalubong sa mga motorista sa unang Martes ng Agosto. Piso at 70 sentimo ang taas presyo sa kada liter ng gasolina ng ilang oil company. Sa diesel, piso at 20 sentimo kada litro ang itataas. At piso naman ang dagdag presyo sa kada liter ng kerosene. Ang Caltex, piso at 30 sentimo ang taas presyo sa gasolina. 70 sentimo sa diesel at 75 sentimo sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na kabilang sa dahilan ng taas presyo ngayong linggo ang bantang sanctions ni US President Donald Trump sa Russia at Iran, gayon din ang trade deal ng Amerika at European Union. Arestado sa Parañaque ang 2 Tsino na sangkot umano sa pangi-scam. Saksi si John Consulta. Target ng operasyon ng NBI Organized International Crime Division at BI Fugitive Search Unit. Sa isang kondo sa Parañaque, ang umano'y sangkot sa pangi-scam. Pero ang inabutang 2 Chinese national sa loob, nabistong gumagamit pa ng illegal na droga. Sa tabi ng kanilang computer, bumungad ang shabu at drug paraphernalia. Ayon sa raiding team, itinuturing na high priority target ang isa sa kanila dahil sangkot umano sa money laundering activities ng sindikatong nang i-scam. Siya ang nagpo-provide ng mga mobile bank accounts. Itong mobile bank account na to, ito yung ginagamit na pinaglilipatan ng mga perang nakuha sa mga panluloko. Siya ay taga-linis ng pera ng mga scam hubs na nag-ooperate dito sa atin. Proceeds ng pera from China or kung saan bansa man sila nakakuha ng biktima, dadaan sa kanya dito at i-invest niya sa mga legitimate na negosyo at maibigay niya doon sa mga kasabwat niya sa sindikato. Wanted din sa China ang isa pang Chinese dahil sa kasong fraud. Kinasuhan natin sila ng violation ng RA 9165, specifically yung Section 11 saka Section 12. At the same time, in-inquest din natin yung dalawa sa Bureau of Immigration for violation ng immigration laws. Nakakulong na sa BI Detention Facility ang dalawa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.